Nako, breaking news, Senator Dante Marcoleta, maraming napaiyak sa mensahe dito sa taga-Tokyo at mga OFW, mga Pilipino, dito sa Japan, no? Napaiyak dito ang ibang Pilipino ng kanyang itapik ng tungkol kay Tatay Digo at kalagayan ng ating bansa. Talagang marami may inis dito, no? At hindi niya rin pinalagpas syempre itong si Pinky, no? Talaga alam naman natin na kung ano ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, na hindi na konsensya yung matanda na yon, na kung bakit di siya nag-iimbestiga, no? Pero hayaan mo, okay lang kahit di siya mag-iimbestiga. Darating din yung panahon, ipagsusulit lahat nila, lahat ng pinagagawa nila sa bansang Pilipinas. Hindi naman to pampolitiko eh. Hindi naman to para kay Senator Marcoleta eh, na sa kanya masaktan damdamin niya. Okay lang yun eh. Bansang Pilipinas ang winawalang niya nyo. Di ba? Yun lang yun. O ito, tignan muna natin ito. Inggitin muna natin sila dito kay Senator Dante Marcoleta, no? Dito po. Namasyal po si Senator Marcoleta. Ang sabi dito nyo, spotted, Senator Dante Marcoleta, nakitang namamasya ng mga kapwa Pilipino sa Japan. Hayayay ang buhay, mabuhay, parang walang energy crisis ha, charot. Alam mo sir, si Senator Marcoleta nakabreak yan. Tanong mo muna si Pinky kung ano ginagawa. Tanong mo muna kung ano ginagawa ni Pinky din, pati ibang senador bago si Senator Marcoleta. Tanungin mo muna pati yung senadora yung nagbabalak na pagpresidente. Tanungin nyo rin yon kung ano ginagawa ngayon. Yun lang, ganun kasimple lang yun, no? Hindi lahat ng panahon kaya tutukan ng krisis, no? Tanungin nyo rin sa Pangulo, tanungin nyo bakit asan ang Pangulo ngayon. Sige, yan yung mga panahon na yan kung saan, ilan days yan dahil Semana Santa. Tanungin nyo rin ang Pangulo kung nasaan nung Semana Santa. Yun din ang sagot namin. 'Di ba? Ganun kasimple lang 'yun. Anong ginagawa ng Pangulo sa Semana Santa sa North, 'di ba? Siyempre tao din yung mga 'yan, 'di ba? Magbibigay din ng ano sa sarili niya, mag-unwind din 'yan sa sarili nila, 'di ba? O alam natin may crisis, pero siyempre ano 'yan, 'di ba? Tanungin niyo muna yung Pangulo bago yan, ha? Yun lang 'yon. Di mo kasi matanong-tanong Pangulo, ewan ko bakit eh, no? Oh, ayan po si Senator Marcoleta. Panoorin natin. Ayan po si Senator Marcoleta. Oh. Yan. Masama ba yan? O ito po, Senator Dante Marcoleta, kung Paulo Henry Marcoleta, papakita ko muna sa inyo bago ang speech ni Senator Marcoleta. Para naman siyempre konti pang asar sa mga kalaban, no? Dito makikita talaga si Senator Marcoleta talaga, dinudumog siya para si Piolo Pascual. Sabi ng comment kanina, sabi ng caption eh. O yan, no? Kasama niya ang kanyang anak at ang kanyang mga, hindi ko lang kung ano yan, mga manugang yata yun, o mga OFW. O, sa Shinjuku, sa Japan. Oh. Ang galing, oh, 'di ba? Oh. 'Yun oh, 'di ba? Dami na naman maiinggit nito. Ayan oh. Nagkaraoke pa sila, nagkasayahan pa sila, 'Di ba? Yan talaga, ganyan talaga. Si Pinky, ano ba? Ano naman si Pinky? Inggit na naman si Pinky. Ito pa, ayan kasi hindi ko tinanggalan ko ng sounds no. Grabe, Senator Dante Marcoleta, dinaig pa si Piolo Pascual sa mga Pinoy Japan. Talagang lahat gusto yumakap sa kanya, lahat pa nagpa-picture sa kami sa kanya. Sobrang magalib at tapat na mabigkod, matapang, matalino siya. Ang atibag bansang Pilipinas. Senator, sana ikaw ang Vice President ni VP Sara Duterte. Kayo need ng astig, mga kababayan natin sa bansa. Tapat maglingkod at karikatur. Kurakor. Yan pinagkagulan si Senator Marcoleta sa isang ano ba yan? Sa isang event Ganyan talaga sa Japan, di ba? Laging pag mga Pilipino nagkikita-kita doon. Di ba? Pinagkagulan. Sa Japan po kasi, meron samahan po ng mga Pilipino dyan. Dati kasi po, nag-Japan din po ako. Pabalik-balik po ako sa Japan. May mga Pilipino na samahan dyan na masaya talaga. Nagkakainuman minsan naman nagkakaregaluhan. Yung mga Pilipinang hindi mo kilala sa ibang lugar, napunta dyan. Kasi may samahan dyan. May mga tawag dyan samahan na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yun. Ito. Nainggit na naman sila dito kay Senator Marcoleta. Nagkakaisa. Noon kasi, mga ibang Pilipino, yung nagkakasulutan ng asawa, hindi normal na sa mga mga taga ibang Japan yan Noon yun. Ewan ko lang kung ngayon meron pa.
Yan ang problema ng mga Pilipino minsan eh, yung away nila, ganyan, suplungan. Yung nung araw na pagpunta ko ng Japan, gano'n na abutan ko. Pero ngayon, syempre, hindi na yan. May social media na eh. Oh, dinudumo si Senator Marcoleta, oh, kita nyo? Talagang gustong-gusto siya makita ng tao. Bakit gustong-gusto siya makita ng taong bayan? Bakit? Anong meron? Kasi naunawaan ng budhi. May tayo kasi mga Pilipino, at tao lang, hindi Pilipino, tao. May sarili tayong konsensya na sa sinusunod natin. Nalalaman natin ang katotohanan sa mali at tama. Alam natin na mali ang nangyayari ngayon sa korupsyon dito sa pinangunahan ng Blue Ribbon Chairman na si Pinky, na hindi naman nag-iimbestiga. Alam nila yon. Alam ng mga Pilipino OFW, alam na sambayan ng Pilipino yon. Yung iba, nagbubulag-bulagan lang kasi kakampi nila si Junior. Pero alam ng kapwa Pilipino, hindi DDS ha. Baka sabihin nyo, DDS na naman. Lahat na lang kasi sumimpat siya sa mga kala Marcoleta, kala Digo ay DDS. Hindi yon. Alam kasi nila ang katotohanan na binabaliwala ngayon ang investigasyon. Kung ano pa baga na lang ang ginagawa nilang pag wala ang investigasyon nangyayari, di ba? Kung ano mapunta, kung baga sa mapunta to, kung lumipas ba ang panahon na to, ang mahirap nito, hindi sila natatakot, papalapit ng 2028 dahil sa susunod na eleksyon na kung sakali manalo si Sara, mas mapapanagot kayo. Dapat kayo panagutin nyo na yung mga dapat panagutin. Kumilos na kayo. Para sa 2028, wala nang gagawin masyado. Ha? Kaso ayaw nyo kumilos eh. Hihintayin nyo pa ba si Sara kumilos dyan? Hihintayin nyo pa ba si Sara o yung katambal ni Sara, Vice President, magpakulong sa inyo? Kung sino man dyan na ano. Siyempre, di maamin yan eh. Kasi ayaw mag-imbestiga. Ito, Senator Rodante Marcoleta, pinakamahal na Pilipino sa sulok ng mundo. Future VP, yari kayo dito. Pag ito naging VP ng Pilipinas, yari talaga. Ang tapang nito. Kaya nga todo kayo yung aklang matanda eh. Ang tanda, hupak na yung mukha eh. Tanda na niya eh. Tanda na eh. Tumanda na sa ka-stressan niya eh. stress na siya sa reliyon ni Senator Marcoleta eh. Di ba? Sabi niya, lalabanan daw niya yung reliyon ni Senator Marcoleta, siya daw mag-isa, kakayanin daw niya yan. Kung hindi daw na kaya na iba siya, kakayanin. Huwag daw siya mamalitin. Antindin mangarap nung Antindin mangarap nung aklang matanda na yun eh. No? Ano kaya ginawa sa kanya ng reliyon ni Senator Marcoleta? Si Senator Marcoleta, pwede niya pang kagalitan. Kasi, is politiko. Is kung may nakagawang mali si Senator Marcoleta, bate sa kanyang kagustuhan na may sitahin si Senator Marcoleta. Pero yung reliyon ni Senator Marcoleta, sisitahin niya, aba, ano karapatan mo? Anong ginawa sa'yo? Anong kinalaman nun? Di ho ba? Grabe ugali ng matandang akla na yun. Okay, maniniwala doon. Susumpay na maniniwala doon. Maniwala kayo sa akin. Makakarma ang naniniwala doon. Biruin mo. Ito palaging Vice President to, sabihin ko sa inyo. Ubos sa mga magnanakaw, sabihin ko sa inyo. Ang dami nakasuporta dito. Dito lang sa subdivision namin, lahat Marcoleta eh. Kita nyo? Yan ang wala si Pinky. Si Pinky, meron naman kumakamay sa kanya yung mga professional, yung mga kapwa niya, dating kabaro niya, yung pwede yan, mga ganyan. Okay lang yun kasi normal yun eh. Etos, pangmasa. Siya hindi siya pangmasa. Di ba? Pangmasa ng tinapay, pwede. Kita nyo naman, talagang matikas pa, 73 years old na yan, magsi-73 na yan, pero matikas pa rin. Di ba? Sipin nyo yan. Senator Rodante Marcoleta. Okay, eto na, ang mensahe, kasama si Pujiki. Ito, dito na tayo dumako sa mensahe ni Senator Rodante Marcoleta na talagang nakakaiyak at talagang thanks, sabi, million thanks to you, Marcoleta, bring him home, Tatay Digong. No? Talaga, ito na yata ang pagkakataon o ito na yung sitwasyon na kung saan malapit na maiuwi si Pangulong Duterte. Siguro sa pamamagitan ni Senator Marcoleta, di ba sabi niya usap-usapan, 40 to 50 na parliament na opisyal ng Japan, ipupulong si Senator Marcoleta kung saan pag-uusapan kung ano ang naging jurisdiction o pag-uusapan tungkol sa naging kaso ni Tatay Digong. No, at nakulong sa dahig. Tatandaan nyo number 1 fan ng ICC ay Japan. 'Di ba? Ano man ang oras, syempre, ikaw number 1 fan ng isang bansa, mahihiya ka. Kung mag-request man ng Japan, mga senador, tinatawag din senador itong mga to eh. Actually, hindi sila senador, pero pwedeng tawagin senador. No, mga parliament ng Japan na kung pag sila nagdesisyon na kung saan, usapan na, hindi naman mandatory, hindi naman
diktador. Pero kung pakiusapan ng ICC na bigyan nyo ng interim release, pansamantalang paglaya at dito sa jurisdiction ng Pilipinas, makakalaya. Siguro, sa pagpunta ni Senator Marcoleta rito, sa April 22 kasi, magkakaroon ng final judge yata tungkol kay Pangulong Duterte kung ano magiging kalagayan niya sa jurisdiction ng korte, no? Ibig sabihin, baka sinigunda ni Senator Marcoleta dito sa Japan at kakausapin ng mga parliament ng Japan. O kasi baka sabihin nila, ano kinalaman ng Japan? Layo-layo. Kasi sabi ng mga bangag vloggers, ang layo-layo doon ng Japan, ano kinalaman yan? Iintindihin ba ng ICC yan? Hoy, i-search mo. Number 1 fund ng ICC Japan. Ngayon, search kita. Bigyan kita, sige, tahimik ako ngayon. Sige, search mo ngayon. Type mo dali. Bibigyan kita. Tagalogin mo, Englishin mo, sabi mo, sino, sa ChatGPT sabihin nyo, sino pinaka number 1 nagpopondo sa ICC? Sige, hintayin kita. Tingnan mo, ito, baka sabihin mo, fake news ako eh. Hintayin kita, sige. Ano? Okay na? Search mo. Sino ang pinakamalaking nagpondo sa Japan na bansa? Sige, sino pinakamalaking nagpondo sa ICC na bansa? Okay na? Sige. Kasi may nagsasabi sa akin na ako daw ay fake news. Ano fake news? Search nyo. Ano daw kinalaman ng Japan? Ayan na nga kinalaman ng Japan Di ba? Number 1 fund Ibig sabihin, common sense na lang. Kung number 1 fund ka ng funds. F-U-N-D. Pondo, nagpopondo sa ICC. Na sa ICC ay Japan. O syempre, ikaw ba naman, halimbawa, yung tao, ikaw sagot mo lahat ng pakain nun, yung ba hindi susunod sa'yo yun? Susunod sa'yo, maiiya sa'yo yun. Diba? Hindi naman pauuwin mandatory, yung interim release lang Maaari, may hawig. Diba? Bring him home, Tatay Digong. Eto na. Yes, miyembro ng RDTU, Tokyo, Japan. Ako po ay nagagalak na makita ko kayong lahat. Napaka-swerte ko naman kahit wala namang preparasyon ay nakuha nating magkita-kita. Siguro dahil sa layunin natin na maiuwi natin ang isang tao na napakalaki ng nagawa sa ating bansa. Isang tao na walang hinangad kung hindi naproteksyonan niya ang kanyang mga kababayan. Hindi siya nagpayaman, nagsakripisyo pa nga. Hanggang ngayon, nagsasakripisyo pa rin. Kahit alam natin kukunti na lang ang itatagal niya sa mundo. Pero tayo pa rin ang iniisip niya bilang Pilipino. At yung mawala ng loob dahil sa bandang huli. Dito nakikita mo nagagaragal yung si Senator Marcoleta, naiiyak siya. Alam mo, pag ito sabi sa akin ng ibang Pilipino na sa Japan, nakakaiyak daw talaga yung aktong nagsasalita si Senator Marcoleta. Hindi nanggigil yung mata, yung naiikbi ka, alam mo yon, yung pakiramdam na nalulungkot ka, na parang iiyak ka, na hindi masama loob mo pero naghahalong saya at yung naano ka sa sarili mo na yun ang hindi kayang pigilan ng iyak Oo. Tuwiran yung katotohanan ay mananaig. At anong malay nyo, sa lalong madaling panahon ay matupad yung inihiling at ipinapanalangin ng bawat isa. Sana sa darating na panahon magkita-kita tayo muli. Hindi ganito lang, kung hindi mas malaki, mas masaya, sapagkat nakamit natin ang tagumpay. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas. Thank you po, Sen. Maraming salamat. Grabe, nakakaiyak yung ganong mensahe. Na talaga, makikita mo si Tatay Digong na hanggang ngayon sa sakripisyo doon sa dahig. Na saan, alam mo pinakamasakit sa panit Tatay Digong? Oo, sige. Karma, sige. Kasalanan ni Digong, dapat makulong. Pero papayag ka, hindi sa Pilipinas nakakulong. Masyadong pinahirapan yung pamilya ni Tatay Digong. Masyadong hindi ka nais yung ginawa nyo kay Tatay Digong. Oo. Hindi okay lang dito nyo kinulong pinahirapan nyo sa bilibid, lagay nyo sa bilibid, gusto nyo, walang problema, ikulong nyo, i-convict nyo. Pero dito sa nilagay nyo sa dahig, binastos nyo ang bansang Pilipinas. Binastos nyo, nilapastangan nyo ang lahing ito. Nilapastangan nyo, binastos nyo lahat ng mga Pilipino. Ganyan kayo katasama. Masama si Duterte kasi. Di dapat lang mangyari sa'yo. Therefore, yung masama, sinuklian mo na masama. Diba? Ganun lang kasimple yun. Alam mo na, pagpalagay natin, masama ginawa ng matanda ni Tatay Digong, no?
O, so gagawa ka ng masama para supply yung masama. O, di pare-parehas kayo masama. Gano'n lang simple yun. Di ba? Nilapastangan nila ang bansang Pilipinas. Niyurakan nila na may pataas-taas pa sila ng pride ng mga Pilipino. Mahal namin mga OFW, mahal namin mga sambayan ng Pilipino. Bugok, walang maniniwala sa inyo. 'Di ba? Pinuuto nyo lang mga Gen Z. Yeah. Kayo mga Gen Z nakikinig, mga magulang, pagsabihan nyo po mga anak nyo, nung mga magpapauto, ang totoong mahal nila ang Pilipino, tandaan nyo ha, mapa sa anong sitwasyon man, mapa China man o mapa korupsyon man, parehas nila ipagtatanggol ang Pilipinas. Hindi, yung ibang pinglawan, ipagtatanggol ang Pilipino pagtungkol sa China. Yung isa, si Carpuet. Anong ginawa ni Carpuet? Pumunta pa doon kay IG, na ano doon, nagtingin-tingin. Ang sipag niya. Pero samantalang yung ginagawa sa flood control issue, tahimik sila. Ibig sabihin, hindi nila mahal ang Pilipino. Mahalan nila sa kagustuhan nila. Mahigit 1 trilyong piso. Hindi karaniwang magnanakaw ang gumawa nito. Ang magnanakaw ngayon, nakaparong. Tanghaling tapat. Tatanungin mo sila, ano, Ping? Ano, Ping? Who was arrested in the Philippines. Kasi po kapag ang chinek, no, ibabalik siya. Anong gagawin natin sa ating bansa? Ang pera ng ating bansa ay nilimas. The National Treasury was ransacked. Alam niyo po yun? Mahigit 1 trilyong piso. Hindi karaniwang magnanakaw ang gumawa nito. Ang mga pangkaraniwang magnanakaw, may hiya pa yun eh. Isa nakatakip ang mukha eh. At kung minsan tumitira sila sa gabi. Ayaw magpakita. Pero yung mga modernong magnanakaw ngayon, nakabarong. Tanghaling tapat. May dalang maleta. Pagkatapos, tatanungin mo sila, ano, Ping? Mag-iimbestiga ka ba o hindi? Dali ka rito, Ping. Ano, Ping? Mag-iimbestiga ka ba o hindi? Yun lang tanong mag-iimbestiga ka Sasagot niya, mag-iimbestiga ako. Pumirma lang daw ng parliamentary yung partial report. Ba't mo pipirma ng partial report? Kung di ba uugok-ugok, pipirma ang partial report? Ano ka ba partial report? Usapang bansa ito, usapang Pilipino to, usapang kung saan ninakawang kami mga Pilipino. Minamanya-manya nyo kung ano pa baga ang ginagawa nyong investigasyon. Ayaw na po nila Pupunta ka sa ombudsman, ayaw nila. Punta ka sa DOJ at NBI, ayaw na nila. Yun po sinasabi ko sa inyo. May maleta. Ninakaw talaga ang kaban ng bayan. Wala nang gusto mag-imbestiga. Walang gusto mag-imbestiga. Sige nga, kung meron, imbestigahan nyo, simulan nyo ngayon. Sige nga. Ayaw, ang daming dahilan. Ngayon lang ako nakakita na ang daming dahilan. Di ba? Yung isa napakaliit na problema, walang dahilan, makukulong kagad. Pero ito malaking problema, ang daming dahilan. Hindi naman namin sabi, ikulong nyo kagad Imbestigahan nyo lang, ayaw nyo pa rin. Kaya magaling to si Marcoleta Talaga to si Senator Dante Marcoleta Mahusay talaga ipinupus niya Anong gagawin natin sa bansa natin? Ganun po kahirap ngayon. Yun namang wala namang ginawang tao. Wala namang ginawang masama yung tao. Naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Minahal. Yes. Minahal ng marami. Isipin nyo naman. Wala namang ginawang masama yung mama. Bigla na lamang Kinidnap. at dinala sa malayong lugar.
sa kabilang panig ng daigdig nandun siya. Nag-iisa lang. Baka Pilipinas na rin yata. Kahit na may batas na umiiral, hindi nila pinairal. Maski na yung batas ng Rome Statute, hindi nasunod yun. Alam ba ninyo doon sa isang provision ng batas nila? Ang isang taong aarestuhin mo, kinakailangan ilagak mo madalian sa isang competent judicial authority. Nung pagtakip, dapat sana sa isang korte, RTC halimbawa. Sa Pasay City siguro dahil sa nandun yung international airport. Saan siya dinala? Sa Villamor Air Base. Judicial authority ba yun? Bakit kinakailangan dali siya sa isang competent judicial authority? Nakalagay din po sa provision ng batas na yan. Para sa ganun ma-verify kung yung taong yun ay yun ang dapat arestuhin. Pangalawa, kung yung proseso ay nasunod sa pag-aresto sa kanya. Pangatlo, kung yung karapatan ng taong inaaresto ay naibigay. Hindi po nangyari yun. Hindi nangyari yun. Ang gusto nila mangyari yung kanilang kalooban. Di ba? Ang katwiran nga nila kung wala daw ginawang due process, sabi ng mga Pinlawan ba't humihingi ng due process sa mga Duterte? Wala kang due process silang ginawa nung administrasyon si Duterte. Biruin mo yun. Galit sila sa Pangulong Duterte dahil walang due process nung araw. Pero ginawa nila kay Duterte walang due process, okay lang. Di pare-pare silang mali. Di ba? Nagtago sila, alam nila kasinungaling. Sige, palagay natin kasinungaling yung kay Tatay Digong, no? Ano nila, kasinungalingan din. Di ba? Ganun sila. Tuso nga, tuso, di ba? Dahil hindi naman siya dinala sa isang competent judicial authority. Dinala siya sa Villamor Air Base. Alam ninyo, pagdala niya sa Hague, meron kang pipirmahan doon Meron kang pipirmahan doon. Yung taong naghatid sa kanya, tatanungin siya, meron checklist doon. Did this person who was arrested in the Philippines go to the judicial competent authority? Or was he properly placed in a competent judicial authority? Yun ang tanong eh. Tatlo po yung sagot doon. Yes, no, I don't know. Dahil hindi naman siya dinala talaga sa anumang korte, dapat ang chinek nila ay no. Kasi po kapag ang chinek no, ibabalik siya. Nakuha ko po ito, nagtapat sa akin yung tao na nagdala sa kanya. Grabe. Nagtapat sa kanya yung tao na nagdala sa kanya. Sino yon? Sino yon? Hulaan niyo kung sino yung tao nagdala sa kanya, nagtapat sa kanya. Ako ayoko magsalita. Pero may alam ako. Ayoko sabihin dito kasi nga, alam nyo na. Kaya nga titira si Senator Marcoleta Masyadong makapangyarihan to si Senator Marcoleta. Nagtapat sa kanya. Alam nyo kung sino yon. Nagtataka rin ba't umiwala yon? Hindi ba umiwala yon? Parang binaba ni Junior, parang gano'n. Hindi ko alam Basta ayoko. Kayo na bahala kung sino yun. Ang nilagay niya, I don't know. I don't know. Isipin mo, I don't know. Sabi ko sa kanya, Ibig sabihin, hindi dumaan sa korte sa Pilipinas. Dinala doon. Ipagsusulit nyo yan, ICC. Ipagsusulit nyo lang ginawa nyo kay Tatay Digong. Nakiisa kayo. Ipagsusulit nyo yan sa paghuhukom. Di ba? bakit sinabi mo, I don't know? Sa totoo lang po, hindi ko rin nga alam kung dinala siya kasi malaki po yung building at halos 5 oras po yung pagitan. Pero nagpupulwari ka lang. Aminin mo na. Aminin mo na. Kung nilagay mo kasi no, ibabalik nila sa kanya. Alam nila yun. Alam nila yung katwiran. Pero nandun na yun. Nakalagay doon sa kanilang section 59, nakalagay doon. Yung dalawang bagay yun
yung estado na mag-aaresto, titingnan niya kung yung Minadali ang pagdala kay Tatay Digong. Pati ICC sabay na sabik. Parang naniniwala na sambayan ng Pilipino dun sa 18 Marines na kung saan nakipagkuntsabahan tong mga to. May ano pa sila ba, diba? Mabigay ng maleta yata. Pag naupo, si bagong presidente, ipagsusulit nyo yan sa batas yung ginawa nyo. ilang request ay provisional arrest o kaya arrest and surrender. Hindi po nila ginamit yung distinction doon. Kasi, ano po yun, detalyado yun eh. Kung halimbawa provisional arrest lang, dahil dadalhin nila si Pangulong Digong doon, babalik siya pagkatapos na mag-appeal siya. Dapat sana ang nilagay nila, arrest and surrender. So hindi ko makita alin ba ang ginamit nila. Hindi mo pwedeng arrest ang surrender kasi niya wala, di ba, wala nga daw atawaran do pares. Wala pang, bigla dinampot-dampot kasi yung pagkakataon na yun, di ba? Saka may panakip butas, di ba? Sabi panakip kasi sa yung March 12 ata 13 na hinuli si Tatay Digong, may nangyari kakaiba. Alam niyo na, yung chismis. Provisional arrest or arrest and surrender. Dalawang magkaiba po yun. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo para malaman niyo. Pero kung yan academic, nandun na po kasi siya. Ang inaasahan na lang natin, patibayin pa ng Diyos ang kanyang kaloob. Tama. Makatagal siya. Makabalik man lang ng buhay. Kapag nakabalik siya ng buhay at nagkita kami, siguro ko sasabihin sa kanya, Mr. President, pumunta tayo sa Japan. Mr. President, pumunta tayo sa Japan. Sabi niya, medyo yung pasensya na kayo kasi yung audio niya, naka-mic lang siya eh. Hindi naman, ano yan eh, hindi naman magandang mic yan, syempre, ano lang, parang pang-video kay mic lang ata yung ginamit dyan, no? Hindi natin alam, no? Kaya medyo ugong-ugong yung boses nila. Papasensya nyo na. Sinabi niya rito, unang-ulan niya sasabihin kay Tatay Digong, pumunta tayong Japan para yung mga OFW. Diba? Nakakakilabot. Grabe. Napaiyak ang mga ibang OFW ng kinilabutan ng mga ibang ano dyan, OFW. Kami naghihintay sa likod. Kahit anong mangyari, ayaw nilang bumitaw. Talagang ang pangalan mo ang sinasabi nila. Kahit ganito na nangyari sa bansa. Okay, maraming salamat po sa inyo na sana totoo itong nangyayari ngayon na makauwi si Tatay Digong sa pamamagitan ng mga Japan o ni Senator Marcoleta. Hintayin natin yung sinabi nakaraan na balita na 40 to 50 na parliament ng Japan, makikipagpulong yata si Senator Marcoleta. Makikipagkausap. Siguro, papakiusapan niya na ano man tulong na magagawa ng Japan na mapauwi si Tatay Digong. Maging tanawin ng utang loob ng Pilipinas. Diba? Yun lang yun. Maraming salamat sa inyo. Ganito lang po. Paalam sa inyong lahat.